Can we hear from United OLA Victims Movement? We have with us Ms. Kikay Bautista. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ako po ay founder ng United OLA Victims Movement na 3 taon na pong lumalaban sa mga illegal and abusive OLAs. Meron po akong OLA, ang pangalan po ay Mocha Mocha Undercover Lending po. Na-revoke po siya ng 2024 but this 2025 po, na-lift po yung revocation niya. Isa po yun sa nangharas po sa akin and marami pa pong OLA po na na-registered po ang nanghaharas. We can provide proof for that and we have a lot of complainants po na mayroong enough evidence to support po. So, binabanggit mo na revoke na tapos na-lift yung revocation? Yes po, Mr. Chair. Itong Mocha Mocha? Copper Lending Incorporated po as okay. I can remember. We'll look into that. And hi mga ka-Insterview! Ako nga si Yana and welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mundo ng loans, kung legit ba, kung safe ba utangan, at kung talagang nakakatulong ba sa mga Pilipino. So ngayon nga mga ka-Insterview, sobrang mainit na usapin kasi nagkaroon ng Senate hearing na naman, di ba? Tungkol nga sa Bank Secrecy Law at lalo na sa mga online lending apps o OLA. So grabe mga ka-Insterview ha, habang pinapanood ko yung hearing na to, di ba, halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Nandun yung medyo galit, di ba, may inis, di ba, at may frustration. Kaya sa vlog na ito, pag-usapan natin yung mga highlights ng hearings, yung mga sagot na sobrang nakakainis lang isipin. At syempre, yung mga tumindig para sa mga victims. So sabi ko nga sa inyo, isa din ako sa biktima ng mga OLA collector before. Dito ako sobrang nadismaya ha. Yung sagot ng SEC representative sa hearing. For example, nung sinabi nga ni Ms. Kikay Bautista na marami sa mga biktima ay hindi techie, sumbong online, hindi nila alam kung paano magsumbong online. Kaya sana daw bawat lugar may accessible office para makapagreklamo direkta. Ang ganda ng punto niya ha, kasi totoo yun. Hindi lahat may stable internet, hindi lahat marunong mag-navigate ng online reporting system. Pero kasi may sumagot from SEC nga na ang dating sa akin, parang kasalanan pa ng biktima na hindi marunong. Like, hello, victims na nga, sila pa rin ang pinapasan ng responsibilidad, di ba? Buti na nga lang, nandun nga si Senator Erwin Tulfo na siya talaga yung tagapagtanggol ng mga OLA victims. Agad niyang sinabihan nga or agad siyang nagsabi dun nga sa SEC representative at ipinaglaban yung side ng mga borrowers na grabe na rin ang mga naranasan. So, kudos talaga kay Senator Erwin Tulfo. The floor now to the representative of the Securities and Exchange Commission. I have the honor to present to this committee the summary of the complaints and nature of violations. From January to September 15 of 2025, the SEC has acted on a total of 5,415 complaints from the public involving financing companies, lending companies, and their online platforms. Of this number, a total of 3,570 complaints or 66% involves unfair debt collection practices or collection harassment. Of the 3,570 complaints involving unfair debt collection, 3,315 complaints were lodged against unregistered FCs, LCs, and OLPs, while 435 complaints were against unregistered entities and or unrecorded OLPs. Next slide, please. As to the number of entities subject of complaints, our data indicates a total of 108 entities. This breaks down into 65 registered FCs and LCs and 43 registered entities and or unrecorded OLPs. It is important to note that all 65 registered entities utilize TPSPs and are currently under close monitoring by the SEC and law enforcement agencies. Next slide, please. The enforcement actions. Actually, we want to report, Mr. Chair, that the problem is the unrecorded, unregistered online platforms. These are the people, these are the institutions that are being the subject of complaints. These are the lending companies that are not registered with the Securities and Exchange Commission. And so they are actually the subject also of the PAOK, wherein the SEC has been cooperating with PAOK regarding these complaints. In fact, we have
even raided that financial lending institution that was supposed to be the cause of a certain suicide, Your Honor. We have raided that place, and together with the PAOK, we secured the necessary search warrant, and we found out that mostly these are manned by our kababayans also, who are doing the spill of doing the threats. And we found out that they have a laptop in front of them, and actually typing or encoding the threats against the lenders, and they're actually only receiving minimum wage pays. So it is this unregistered online platforms that should really be addressed by the law enforcement agencies. I must note, Mr. Chair, that while the SEC is empowered to conduct investigations, we have no police power. We cannot raid these institutions without the enlisting the help of our law enforcement agencies. While the SEC has also been active in prosecuting crimes, financial crimes, we have been empowered by the Department of Justice. We have secured the conviction of several people involved in financial crimes. It is in the law enforcement of the unregistered OLPs and financial lending institutions that is really the problem. Next slide, please. This is the summary, Your Honor. The table provides the data relevant to the enforcement actions of the SEC against financial companies and lending companies. Further, as part of the proactive monitoring of the SEC, the following enforcement actions have been implemented: issuance of show cause letters, notice of deficiencies, assessment letters, conduct of walkthrough examinations, desk review, and on-site audits. I would like also to report to this honorable committee the proposed action by the Securities and Exchange Commission. We intend to use blockchain technology. In fact, we have already, we are in active coordination with the blockchain people. In fact, the bill of Senator Bam Aquino on blockchain, we are ready to implement it already at the SEC level. This is necessary for transparent dissemination of information to borrowers and the public regarding loan products, interest rates, online lending platforms, and third-party service providers. We also intend to use artificial intelligence, as I mentioned, blockchain technology, and since our national ID system is still not reliable, we intend to introduce the Unified Lending Identification, or the ULI, wherein we aim to establish a ULI to provide easy access to credit facilities through authenticated data. I will discuss this later, Your Honor, because this is necessary because, as I said, while we have abusive lenders, we have abusive, there are also abusive borrowers. I must note that because sometimes they complain to us saying that inireklamo ko na ho, bakit nag-ooperate pa, bakit ako sinisingil pa. Kasi po, marami pong nagre-reklamo na ang intensyon po ay huwag silang masingil. Yung pong mga sinasabi ko naman po na talagang abusive lenders, kapag nakita namin na registered, we immediately see to it after the issuance of the show cause order that their licenses are suspended and or revoked immediately. And kapag nagtuloy pa rin po ng operation, yun po ang kino-coordinate namin sa PAOK. But I have to note that there was even one instance that PAOK referred to us about 20,000 complaints. And we found out dito sa 20,000 complaints na to, paulit-ulit lang po sila. At pagkatapos po, ang mahigit po kalahati doon
I must really admit this, there are abusive borrowers. Yung pong akala nila, pag inireklamo nila yung mga financial lending companies, hindi na sila kailangan magbayad. Kaya ang SEC rin po ay kailangan din pong protektahan naman po itong industriya na to because it caters to the unbanked sector. According to statistics, more than 52% of our population can be called unbanked. Therefore, outside the banking sector, wala pong kapasidad na mangutang sa bangko. Ito pong mga financial companies na to, lalong-lalo na po yung in-issue ng Bangko Sentral na nag-a-allow ng 15% interest a month. Pero ito po ay applicable lamang doon sa mga borrowers ng less than 10,000 at less than 4 months. Ang SEC po ngayon ay pinag-aaralan kung tama pa po yung in-issue ng Bangko Sentral na ito. Dahil po ako bilang sa experience ko po, ang tingin ko po 15% a month should be termed as usurious. But the law already allows the Bangko Sentral to determine what is the usurious rate of interest. And ang pawn shops po allowed 5% a month. Pero ang pawn shops nga po, ang tingin ko po, secured naman po ang mga pawn shops. Kaya ang SEC po, we are conducting a study because SEC, after studying the law, is also empowered to impose a ceiling. So we are coordinating with the Bangko Sentral wherein while now we are implementing their 15% ceiling, the SEC intends also to impose a lower ceiling on the borrowing rate, something like between 5% and 15%. Kasi po, ang pawn shops ay allowed naman ng 5%, pero secured po yun. Ito po ay unsecured. Kaya po, ang ginagawa po namin ay pinag-aaralan namin kung paano naman po maprotektahan itong industriyang ito. Kasi we have to make sure that they are viable and therefore, it is more on the law enforcement functions. Okay. We are also, 1 minute na lang po. You can please wrap up, please. We also intend to lift the moratorium on online lending platforms once the ULI is fully established and operational. So, maraming salamat po. Commissioner, we'd like to put on record, no, dito sa committee natin, we have gathered so many complaints about this abusive online lending apps. One OLA was found to charge a staggering 7% interest per day, no? And dito sa ating monitoring din, nakita natin yung efforts ng SEC, 2,081 financing and lending firms ni-revoke na yung certificate of authority nila. 74 companies were found to have violated the Lending Company Regulation Act of 2007 at 401 corporations ni-revoke na rin. Pero baka naman kasi paulit-ulit din itong mga kumpanya po na ito, no? At yung report din po na nakuha natin, some OLAs charge exorbitant interest rates, sometimes reaching 35 to 50% per month yung kanilang interest rate, no? So ito yung binabantayan po natin. So we'll give the floor to PAOK, but before that, let pong marinig natin yung PAOK muna bago tayo pumunta doon sa ilang agenda natin. Again, yung tatlong agenda po natin, amending Bank Secrecy Deposits Act, yung regulation ng debt collection, and the protection of remittances of our OFWs. We give the floor now to PAOK, to our friends from PAOK, represented by Director Winston Casio. Sir, you have the floor. Your Honor, we submitted a position paper a few days ago to the committee. We will just open ourselves to questions as the honorable members of the committee deems fit. Thank you. Thank you very much. We received your position paper, and thank you for that. We'll give the floor now to DMW. Oh, before DMW, if I may, can we hear, while we are in this particular topic, can we hear from United OLA Victims
movement. We have with us Miss Kikay Bautista, who is with us today. Ma'am, good afternoon. You have the floor, ma'am. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ako po ay founder ng United OLA Victims Movement na 3 taon na pong lumalaban sa mga illegal and abusive OLAs. And sa kasamang palad po this year, last July, ako po ay isa sa nakausap ng OLA victim bago po siya pumanaw at kinuha ang kanyang sariling buhay. Iniwanan niya po ang kanyang 10 years old na anak at ang kanyang pamilya po, dagawa po ng depression po at pang-aabuso po ng OLA sa kanyang trabaho, pamamahiya sa kanya at mga banta po. Sinubukan po namin ang lahat na maibigay sa kanyang tulong at suporta po. Ngunit sadyang hindi po kami nagtagumpay at nauwi po ito sa pagkuha ng kanyang sariling buhay. Ako po ay nananalangin po na sana sa pamamagitan ng hearing na ito, siya na po ang una at huli ngayong taon nagagawa ng ganito, kasi po hindi lang po siya ang una na kinuha ang kanyang sariling buhay. Halos taon-taon po, nag-range po ng 1 hanggang 3 or 5 bawat taon ang nawawala ng dahil sa OLA. Sorry, sentiments dito sa mga pangyayaring ito. If I may lang, kung po pwede, paki-share mo nga sa committee na ito yung eksperyensya ng mga biktima when it comes to harassment, intimidation, yung mga reputational shaming na ginagawa nitong mga online lending apps, just to give us a clearer picture paano natin matutulungan ang mga biktima, ma'am? Yes po, Mr. Chair. One day po before ka mag-due, bombarded ka na po simula 6 a.m. hanggang 6 p.m. po ng gabi ng mga text. Nagre-remind na po sila, tumatawag kahit natutulog ka na or kagigising mo pala, tatawag na sila, magre-remind na magbayad ka na. Meron na rin pong threats. Once po nag-overdue ka at nagbibigay sila ng palugit, say for example, kailangan 1 p.m. bayad ka na. Pag lumagpas ka po ng 1 p.m., dun na po haharasin ang iyong mga contacts. Tatawagin ka na nilang scammer, magnanakaw, may malalang sakit, at kung ano-anong paninira po. Minsan naman po gumagawa din po sila ng mga pornography edited pictures po ng OLA victims, which minsan po kasama po ang mga bata. Ang nakakalungkot po dito kung nasama nila mga bata, nagkapaglinis po kami ng GC na sinama ang kanyang mga 2 years old at 1 year old na baby. Hinahanap niya yung nangutang, tapos ginamay niya at inedit yung picture, ginawa ng pornography po. Sobrang depression po ng magulang na isama ang kanyang minor de edad sa malalaswang picture dahil lang po sa 2,000 utang. Minsan po is pinapost ako po mismo, personally naranasan ko po i-post po ako sa buy and sell. Sinabi ko ako po ay may malalang sakit, which is HIV daw po, at scammer daw po ako. Pinost po ako sa barangay. Dumating din po sa punto na hinaras din po ako sa aking mga employers. Sinira po yung aking kabuhayan, at aking reputasyon. Ang utang po na babayaran yan, Mr. Chair. Kaya po namin bayaran yan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay tumatakbo sa aming utang. Pero sana po maging makatao po ang kanilang paniningil. Kasi po ang utang na babayaran, ang buhay po ay hindi na. Meron pa po, Mr. Chair, na pinadalahan po ng mga urinarya, corona ng patay, pinadalahan ng Poso Negro, pinadalahan po ng ambulansya sa BGC sa opisina. Meron din po tayo mga teachers po, madami. May mga doktor, may mga attorney, may mga professional po, pero mas marami pong nasa laylayan kagaya namin ang nabibiktima. So regardless po kung anong estado mo sa buhay kapag ka nabiktima kasi ma-false advertisement ng mga OLA na to, matitisod ka. And hindi po lahat ng OLA victim po ay tumatakbo sa utang. Alam po namin ang utang namin, pero paano po kami makabayad kung everyday nyo kami tatangbakan ng mga hidden charges nyo at interest nyo? Yun na po, Mr. Chair. Salamat, Ma'am Kikay, at nais naming ipaabot ng aming opisina, ang committee na ito sa mga nabibiktima, no? Kasi ang unang tanong ho dyan ay makatarungan ba yung ginagawang scheme, no? Kasi kung 7% a day, totally talagang hindi ho makatarungan yan. Pangalawa, ito po bang mga OLA na ito ay rehistrado? Na-check po ba kung rehistrado? May madali po bang mekanismo na ginawa ang ating pamahalaan para ma-check ng ating mga kababayan kung rehistrado itong mga online lending apps na ito?
Yes po, Mr. Chair. Lalo na po sa experience ko po, meron po akong OLA. Ang pangalan po ay Mocha Mocha under Copper Lending po. Na-revoke po siya ng 2024 but this 2025 po, na-lift po yung revocation niya. Isa po yun sa nangharas po sa akin and marami pa pong OLA po na na-registered po ang nanghaharas. We can provide proof for that and we have a lot of complainants po na mayroong enough evidence to support po. So, binabanggit mo na revoke na tapos na-lift yung revocation? Yes po, Mr. Chair. Itong Mocha Mocha. Copper Lending Incorporated po as Okay. I can remember. We'll look into that. And the reporting, ma'am, sa mga victims natin, are they scared of reporting? Natatakot ba sila na i-report ito? At meron bang kaukulang tulong na nakikita po kayo na ibibigay ng pamahalaan? At kung kulang, ano yung mga pwede nating magawa? Actually po, Mr. Chair, lahat naman po kami, no, nagnanais po na maihayag ang aming karapatan at pagreklamo sa tamang pamamaraan. Ang problema lang po natin, hindi po masyadong accessible. I would like to commend po SEC po, no, kasi po meron po silang website na madali lang po sana magreklamo. Kaya lang po marami po sa ating mga OLA victims, mga senior citizen na hindi po techie, hindi po makapag-provide ng mga document needed. So, if pwede lang po sana, maybe po soon, magkaroon po ng face-to-face filing po ang ating mga ahensya ng gobyerno sa bawat lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Pilipinas, pati na rin po sa mga OFW po, marami rin po OLA victim. Gawin po sana accessible at madali po ang pagrereklamo. Thank you. Perhaps if we can set up a phone na number na we can call, no, dun sa mga victims. We'll do that and we'll help out in any way we can. We give the floor to Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Siguro lang ito po dito sa SEC natin at other agencies, baka pwede ho magtayo kayo ng mga hotlines kagaya po na sinasabi po nung ng resource person natin kanina. Kasi nga po, hindi naman po lahat ng tao techie, marunong po, lalo mga senior citizens na marunong, they can go around the computer, sa internet, mas alam nila ho, yung telepono, tatawag sila. Maari po ba, Commissioner Quevedo, magtayo na lang po kayo ng hotline na may magbabante at kukuha po ng mga reklamo? Can you do that? Thank you po, Your Honor. Actually, meron na po kami mga hotlines na pwede pong magreklamo. Pero banggitin ko lang po, yung sa inyo pong hindi techie, sila po ay nakahiram pamamagitan po ng online platform. So, sila po ay marunong gumamit ng cellphone. So, yung sasabihin nila hindi sila marunong magreklamo, hindi nila alam, sila po ay nagreklamo, nakakuha ng utang sa pamamagitan po ng online platform. So, Sir, naiintindihan po nila yun. Sir, Opo. let's give them the benefit of the doubt. All right, I understand where you're coming from, Commissioner Quevedo. Pero I have grandparents, I have and dad na they do not. May mga kapitbahay po ako na inutusan ng kanilang mga apo, kapitbahay, to do so. Ngayon sila lang po gamit po yung pangalan nila. So, pero pagdating na po, siyempre yung mga kapitbahay, pagdating na po sa mga reklamo, ayaw na rin siguro kulitin ng mga biktima, ng mga matatanda, dahil nga po makakaistorbo lang, di po ba? Let's also consider that, Commissioner Quevedo, victims na po sila. So, let us not say na marunong sila, nakahiram sila. Nakahiram po sila because of the fact na sila po ay may ginamit na apo, pamangkin, kapitbahay, tinulungan po sila. Wag ho ninyong iisipin. Baka kayo, sir, I'm sure senior na kayo. Magmarunong po kayo. Pero marami tayong mga senior sa mga lalawigan na humihingi ng tulong sa kapitbahay, mga anak, mga apo na gumawa po nito. Tama po ba, Ma'am Bautista? Marami po. Yes po, Mr. Chair. Alright. So, I don't want to hear that again na marunong sila, nakautang sila ng techie, nakautang sila sa online, therefore marunong sila mag-online. Hindi po, sir. Hindi lahat na nag-online ay sila mismo ang nagtatype doon. Meron po, marami-rami din po ang umuutos na lang sa kanilang mga anak, pamangkin, apo, kapitbahay. Ayan po inutusan. For your information, Commissioner Quevedo. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. And to add to that,
pag ikaw ay nais magreklamo, hindi ba mas gusto mo may nakakausap ka? Hindi maganda yung pagpa-file ka lang, hindi mo alam kung sasagot sa'yo, kausap mo lang, computer, reklamo na nga ito. I think it's a valid point, Your Honor. So we'll do that and we'll make sure na ma-follow up natin yung hotline. Yes, Director Winston, if you may. Your Honor, Mr. Honorable Senator Tulfo, the PAOK together with SEC and BICIDG, we set up a one-stop shop inside our office. They can come from 8 a.m. until 5 p.m. Monday to Friday. Minsan po may dumarating Sabado at Linggo gawa na nagagaling sa mga probinsya, tinatanggap po namin. Pero syempre po yung SEC, makamuta lamang po yun Monday to Friday. Pero kinukuha po namin yung kanilang mga complaint, then the following workday, dumarating po ang CIDG or NBI together with SEC, pinasusubscribe po natin yung kanilang complaint po para magawa namin ang karampatang action. Mr. Chair, if I may add. Maganda po yan. Meron po kayo one-stop shop. Kailangan lang po siguro ninyo yung i-cascade po yung inyong one-stop shop. Kasi hindi po lahat ng biktima alam na meron kayong one-stop shop. Baka kayo lang po nakakaalam. Ang problema po kasi natin sa gobyerno, minsan magtatayo tayo ng ahensya rito ng mga complaint. Hindi naman alam ng mga tao doon sa Mindanao, hindi alam ng mga OFW na meron tayong ganyan. Kasi hindi naman lahat ng tao nagbabasa ng dyaryo, ng radyo, ng TV. Nagtitingin sila sa mga social media. Minsan fake news pa. Hindi po sapat yun. What you have to do pag nag-establish kayo ng mga one-stop shop, mga complaint center office, dapat kinakascade nyo, ina-anunsyo nyo sa buong mundo. Hoy, meron na kaming ahensya, meron na kaming hotline, meron kaming office. Pwede ninyong puntahan. Do that po. Gamitin po ninyo yung ating mga PIA na yan, Philippine Information Agency, PNA, Philippine News Agency, PTV, Radyo Pilipinas. I-advertise nyo po doon. Meron na kayong malalapitan, mga biktima ng OLA. Pwede na kayo lumapit, may one-stop shop. Kasi po, tatayo lang po kayo gano'n. Walang lalangawin ho yun. Meron siguro pa ilan-ilan, but you really need to do that. You really need to inform the world na meron tayong one-stop shop na tutulong sa inyo. Ano po? Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. At kami dito, kami ni Senator Erwin, pwede naming, dami ng mga followers natin, pwede din nating itulong yan. No? And I look at the one-stop shop, no? You know, I'm looking at the reports given to us here. May mga surge of complaints pa rin no? Despite the launching of this one-stop shop. Yung surge of complaints currently at 15,000 under PAOK. And then over 156,000 cybercrime complaints per month. Nationwide po ito. So this is alarming. 156,000 cybercrime complaints per month nationwide. So we really have to do something about this. Yung PIA, itap po natin, sir, yung pong mga ahensya ng pamahalaan. Pagka hindi po nila kineri yan, sabihin nyo rin po sa amin. Kami ho yung pupukpok sa kanila. Salamat. So yan nga, big respect din talaga sa PAOK. Diba? Kasi talagang nakikita naman natin na ginagawa din nila yung kanilang makakaya para matulungan yung mga OLA victims, hindi lang salita, kundi may kasamang action din. So yun nga, at syempre kay Miski, kay Bautista na nagsasabi ng katotohanan na kailangan may accessible na sumbungan na hindi pwedeng puro online lang kasi maraming hindi talaga marunong magsumbong online. So ako naman, gusto ko rin sanang andon si Senator Mig-Zubiri ha, kasi sa mga previous hearings kasi kita mo talagang mas malalim mo yung research niya. Mas malalim yung punto ni Mig-Zubiri sa mga nakaraang hearing. Mas naiintindihan niya yung punot dulo ng problema kumpara sa iba na parang hindi pa rin gets hanggang ngayon. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar ha, ang mga OLA na ito kasi ay sobrang daling lapitan kasi nga kunti lang yung requirements. Isang valid government ID lang, di ba? Kaya lang madalas doon tumatakbo yung mga tao na hindi nakautang sa bangko or walang access nga sa formal credit. Pero ang problema, di ba? One valid ID nga ang requirements, pero yung collateral mo naman ay ang laman ng cellphone mo or buong cellphone mo. Once na na-install mo yung app at nag-apply ka,
May access sila sa gallery mo, maging sa mga contact list mo, yung nasa cellphone mo nga, yung mga messages, yung calls, maging yung mga online transaction. Lahat. At yan ang ginagamit nila pangharas o panakot sa'yo kapag hindi ka nakapagbayad on time or kapag nagpass yung loan mo nga kahit isang araw lang. Kaya nga, sobrang sakit pakinggan sa hearing na parang may mga nagsasabi na, what? Alam nila umutang sa OLA? Or nakautang nga sila sa OLA, pero bakit hindi nila kayang magreklamo online? Diba? Teka lang. Hindi ba mas dapat protektahan ng mga tao, hindi yung mga OLA? Diba? Mas lalo yung mga panghaharas or ginagawa ng mga OLA, no? Kaya nga maka-interview, ito ang hindi maintindihan ng ibang ahensya ha. Kahit sino pa ang tanungin mo na naging biktima, ang isasagot lang ay, sana mawala yung mga OLA na yan. Diba? Bakit? Kasi ganito ang mga nangyayari. Oo, sabihin nga natin na isang valid government ID lang yung requirements. Ayan, isang valid government ID, pero ano ba yung kapalit? Ito yung access sa buong cellphone mo, na one day, bago pa ang due date mo, nagsesend sila ng harassment or yung iba't ibang messages para palalahanin ka sa iyong utang. At kapag due date mo, nandun na yung panghaharas at mas lalong-lalo kapag nag-pause due ka kahit isang araw lang, kahit pakiusapan mo pa sila, wala silang awa. Mas lalo ka pa nilang tatakutin, mumurahin o ibabalandra yung pangalan mo sa mga contacts mo. So kung tutuusin mga ka-interview, hindi naman talaga problema na maraming hindi nakakautang sa bangko dahil walang requirements kasi before pa o noon pa walang ganyan. At OLA ang tinatakbuhan. Ang mas malaking issue kasi dito ay yung napakalupit na sistema ng mga OLAs. Yung short terms lang, 7 days kadalasan, tapos merong 30 to 45% na fees or yung mga interest nila. Ilan lang talaga ang exception gaya ng Tala, Bill Is, One Hand at yung mga iba pang legit nga na online loan apps, pero yung iba puro perwisyo lang talaga. So di ba noon wala namang OLA kaya walang nabibiktima. Walang naging victims kasi walang mga nambibiktima. Kaya nga ang ending, habang pinapanood ko yung hearing, parang walang sense sa akin. Diba? Kasi hindi nila masyadong tinatamaan yung totoong problema. Kagaya nga, sana nga nandun talaga si Senator Mick Subiri, no? So, ang daming salita, pero kulang sa action. Ano ba yan? So, kulang sa enforcement. May mga apps na na-revoke na ang lisensya, pero na-lift at nag-ooperate na naman na makikita pa rin natin sa Google Play Store. At yung iba, talagang hindi naman na-revoke, registered, pero grabe yung harassment. Parang wala silang ideya kung ano yung totoong nangyari sa ground level. I mean, yung mga nasa ahensya ng gobyerno. Samantalang kung tatanungin mo yung mga mismong umutang, simple lang ang sagot nila. Ipahinto na yung mga OLA na yan kasi hindi naman talaga nakakatulong. Noong wala pang OLA, wala rin namang ganitong problema, di ba? So ngayon kasi ang gulo. Kasi pinayagan silang magpatuloy na kulang sa monitoring at kulang sa batas. Akalain mo, wala rin parang cap yung interest, no? Nga mga ka-interview, yun ang naging laman ng Senate hearing. So, maliban nga dun sa ibang mga pinag-usapan nila, pero sa OLAS, yun lang. Yes, may mga magagandang punto tulad nga ni Senator Erwin Tulfo at yung sa PAOK, at syempre kay Ms. Kay Bautista. Pero marami rin talagang sagot na medyo nakakalungkot. I mean, sagot ng ibang ahensya ng gobyerno na nakakalungkot. So, ang panawagan ko lang sana, diba? Sana, huwag nang pahabain pa ang ganitong hearings kung ending wala rin namang konkretong solusyon. Sana makinig sa mga biktima, no? Kasi sila ang tunay na nakakaranas ng sakit at pang-aabuso mula nga sa mga OLAs. Diba? Bakit nagkaroon ng raid kung wala talagang naharas, no? So ako bilang content creator na nagre-review nga ng loans, ang masasabi ko lang ay dapat protektahan natin ang mga borrowers or protektahan ang borrowers. Kasi biktima sila ng gobyerno na kulang sa batas at kulang sa pag-monitor. Kaya nga mga ka-interview, kayo ba? No? So ano ang mga naging karanasan nyo sa mga online lending apps, online loan apps sa mga collectors nila? Nakaranas din ba kayo ng harassment at overcharging? So sana i-share nyo yan sa comment section below nga. At baka ito na ang pagkakataon para mas marinig ng mga nasa gobyerno ang boses natin, no? So, don't forget din to like, syempre, i-share at mag-subscribe na rin kayo para maging updated sa mga susunod na Insta-review tungkol nga sa mga loan products at sa financial issues dito nga sa Pilipinas. So, again, ako si Yana and this has been another Insta-review vlogs. Kita-kits ulit tayo sa next video. Bye!